Magandang araw po ulit mga kababayan. Welcome to Health Matters, ang podcast na nagdadala sa inyo ng mga mahalagang usapin tungkol sa kalusugan ng bawat Pilipino. Muli ito po ang inyong doktong at ngayong episode ay tatalakayin natin ang isang sakit na paulit-ulit na bumabalik at patuloy na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Ito po ang dengue. Kasama natin ngayon ang ating infectious disease specialist na si Doc Bernard Demot para magbigay linaw sa mga katanungan tungkol sa dengue lalo na sa tumataas na kaso dito sa Philippines ngayon 2025. So, Doc Bernard, muli, salamat sa pagsama dito sa ating Health Matters. Okay, so salamat din po 'no, Doktong. Isang karangalan po 'no, na makatulong sa pagpapalaganap 'no, ng tamang impormasyon tungkol sa dengue. Okay, Doc Bernard, unang tanong, ano ba talaga itong dengue at bakit ito patuloy na problema rito sa Philippines? Okay. So ang dengue ay isang viral infection 'no, na dala ng lamok 'no, na tinatawag nating Aedes aegypti. So itong lamok na ito ay aktibo tuwing umaga at hapon. Mahilig itong mangitlog 'no, sa mga stagnant 'no, na tubig. So sa mga paso, gulong, mga tambak ng basura. So kapag nakagat ka ng lamok na may dengue virus, maaaring makaramdam ka 'no, ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, at kasukasuan. So kaya nga tinatawag itong breakbone fever. So pati na rin, no, pagsusuka, pamumulan ng balat or yung mga rashes, at pamamaga no, ng mga lymph nodes. Pero ang pinakadelikado ay yung pagka ito ay naging severe na dengue. So dito sa severe na dengue, pwede itong magdulot no, ng internal bleeding, pagtagas ng plasma, so nagiging hypotensive or mababa ang blood pressure ng pasyente. So mga komplikasyon no, na maaaring ikamatay ito no, ng mga pasyenteng nagkakaroon ng dengue. Okay, Doc Bernard, no, maraming nagtatanong, bakit ang iba, mild lang yung dengue, minsan pa nga walang lagnat, kaya yung iba naman very severe. Ano bang dahilan nito? Okay, so magandang tanong po ito, no, Doktong. So una, dapat tatandaan natin na may apat no, na serotype or variants ang dengue virus. So kapag unang beses pa lang po tayong na-infect, okay, ng dengue, kadalasan ito ay mild lamang, no, na sintomas ang manifestation. Pero kapag nagkaroon ka na, no, ng pangalawa or pangatlong infection, no, ng ibang serotype, may phenomenon na tinatawag tayong antibody dependent enhancement or ADE. So dito, since nare-recognize na ng ating antibody or ng ating katawan yung dengue, no, nagiging severe or mas grabe, no, ang manifestation ng dengue fever, no, doon sa taong nagkaroon na ng dengue dati. Bukod dito, may mga antibodies na may kakaibang istruktura na nagpapasidhi or nagpapalakas ng immune response. So nagdudulot ito ng sobrang pamamaga at pagbaba ng ating platelet counts. Kaya nagkakaroon ng pagdurugo na komplikasyon din no, ng dengue fever. So dagdag pa rito, ang may mga chronic no, conditions katulad ng asthma, diabetes, sickle cell anemia, yung mga pasyenteng obese, okay? Sila ay may mataas ang risk no, for severe dengue. May mga genetic factors din no, na tinitingnan na pwedeng makaapekto sa kalubhaan ng sakit tulad ng dengue. Okay, so Doc Bernard, ibig sabihin pag second time mo nang magka-dengue, mas severe? Or depende sa variant? Okay, so pagka nagkaroon na po ng isang dengue, ang isang patient, so ang serotypes ng dengue ay dengue 1, 2, 3, 4. Pag ang isang tao ay nagkaroon na ng dengue, kunyari serotype 1, ang taong yon ay protected na no, sa serotype 1 lifetime. Okay? Pero pwede pa po siyang magkaroon ng dengue 2, 3, and 4. Okay? Ngayon, pagka nagkaroon ka ng dengue na type 1, and then nagkaroon ka ulit ng pangalawang dengue, no? Doon sa pangalawang dengue na hindi katulad ng una mong serotype, doon pwedeng mas maging severe, okay, ang reaksyon ng katawan sa pangalawa or pangatlong infection. Okay, so related din to do sa tanong ko kanina, no, Doc Bernard. Bakit nga ba parang paulit-ulit na lang itong mga dengue outbreaks dito sa Philippines? Bakit hindi na hindi na natatanggal itong dengue sa atin? So tama po no, Doktong. So sa Pilipinas, may cyclical pattern ang dengue outbreaks. So tuwing
3 hanggang 5 taon, no, ay nagkakaroon ng malaking surge na kaso. So, nung 2025, nitong 2025, umabot na po tayo, no, sa mahigit 95,000 na kaso sa unang ilang buwan pa lamang, no, ng taon. 75% ito, no, ng pagtaas kumpara, no, sa same period last year. So, syempre, pinakaapektado pa din, no, yung mga pinakamataong lugar dito sa ating bansa, kagaya ng Calabarzon, NCR at Central Luzon. Pero syempre, hindi lang ito problema, no, sa lowland areas. So sa Baguio City at Cordillera Region, kahit malamig ang klima, may mga stagnant water, no, at lamok pa rin na nagdadala ng dengue virus. Kaya mahalaga ring paigtingin, no, ang pag-iingat kahit sa mga lugar na iniisip nating hindi pabor, no, sa lamok. So mga dahilan ng pagdami ng kaso ay ang maagang pag-ulan. Okay, so ngayon, no, super rainy season na. Okay, at ang pagtaas, no, ng temperatura at pagtaas, no, ng populasyon, kakulangan ng waste management, okay, at syempre climate change, no, na nagpapahaba ng panahon ng pagkalat ng lamok. Okay, Doc Bernard, ano ang mga pinaka-epektibong paraan para makaiwas naman sa mga kagat ng lamok? Okay, so kasama po dito, no, ang mga practical tips kagaya ng paggamit po, no, ng insect repellent na may DEET, no, picaridin, yung mga oil or lemon eucalyptus, no, at siguraduhing tama ang paggamit ng mga ito, no. So usually nire-reapply kasi ito pagkatapos, no, ng ilang oras. Magsuot Hmm. ng long sleeves, no, long sleeves at long pants na light colored, no. Iwasan po natin yung pagsuot ng dark colored pants, no, yung itim. Maluwag at maluwag, no, para hindi makagat, no, yung ating balat. Kung maaari, no, mag-permethrin treated na damit or gamit. So usually ito sa heavily infested, no, ng mosquito ginagamit. Iwasan din, no, ang labas tuwing peak mosquito hours. So ito yung dawn hanggang dusk. So buong araw, Araw. no? Gumamit ng electric fan or pumili ng breezy na lugar kapag nasa labas dahil mahina lumipad, no, ang mga lamok sa mga mahangin na lugar. So ayusin din, no, yung mga screen ng bintana, no, lalo na kung hilig po natin, no, na binubuksan yung bintana pagka natutulog. Ako ganun ako, Dok, eh. Gusto ko naka-open pero dapat may screen, no? At gumamit ng mosquito nets lalo na kapag natutulog. Huwag pong mag-imbak, no, ng tubig ng walang takip at tanggalin ng mga posibleng pamugaran, no, ng lamok. Okay, kagaya ng mga nabanggit kanina, yung mga gulong, pots, at saka yung mga halaman, no, na mahilig mag-ipon, no, ng tubig. Okay, ngayon naman, Doc Bernard, 'no, siyempre may mga dengue, mga pasyenteng may dengue. Ano naman yung mga available na treatment na meron tayo dito sa Philippines? Okay. So, ang dengue ay isang viral illness. So, karamihan ng viral illness, ang treatment ay supportive. Okay? So, walang specific, okay, na antiretroviral treatment tayo para sa dengue sa kasalukuyan. So, ang mga supportive management ay ang mga sumusunod. Sapat na pahinga or bed rest, no? Pag-inom ng maraming likido or tubig, okay? So, usually ina-advise namin yung mga patient uminom ng at least 2 hanggang 3 litro ng tubig sa isang araw, okay? Acetaminophen or yung paracetamol, no? Ang inirekomenda para sa lagnat at pananakit. So, dapat iwasan po natin, no, ang paggamit ng NSAID kagaya ng aspirin, celecoxib, no, sa dengue. Kasi ang mga gamot na ito ay nakapagpababa ng platelet, no, and mas tataas yung risk nila sa pagdudugo. Mahalaga ang maagang pag-monitor, no, ng sintomas at agad na pagpunta sa mga ospital kapag may mga warning signs, no, ng severe dengue tulad ng matinding sakit ng tiyan, okay? So pwedeng senyales iyon, no, ng internal bleeding. Paulit-ulit na pagsusuka, okay, or pagdurugo. So kasama doon gum bleeding, nose bleeding, okay, or maitim na dumi. Okay? Sa severe cases, kinakailangan ng maospital, no, ng pasyente or kung may warning signs sila. So pagka na-ospital naman, ang ginagawa, instead na oral replacement, nag-IV, no, na fluid replacement. Minomonitor din closely yung mga pasyenteng ito and kung sila ay candidate, no, para sa blood transfusion. Doc Bernard, hindi naman lahat nako-confine, 'di ba, ng Yes, yes, hospital yes, yes, treatment. Doc. Yes po, Doc. Okay. So, Doc Bernard, ano naman yung mga simptomas na dapat bantayan
para malaman natin na, uy, malala na pala 'tong dengue na 'to? Okay. So, ang mga warning signs usually ng dengue, lumalabas yan pagka nawawala or bumababa na yung lagnat. So, ito yung mga warning signs na binabantayan, no? So, yung matinding pagsakit ng tiyan, no, or panunuyo, ay nade-dehydrate, okay? Paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo mula sa ilong, gilagid, dugo 'no, sa ihi or sa dumi, okay. Pamamaga ng balat, yung mga rashes, okay. Malamig na pawis, nagkakaroon ng chills or malalamig na kamay at paa 'no. Puwedeng sign po iyon ng hypotension 'no. Labis na pagkapagod, pagkaantok 'no, or yung iba drowsy na 'no, especially sa mga elderly 'no, tutulog-tulog na sila pagka dumating sa ER. Hindi pag-ihi or pagkonti ng ihi sa loob ng 6 na oras. Pamumula ng balat na may maliliit na pulang batik or yung pitikya, okay. Oo. Petechial rashes, mabilis na tibok ng puso, okay, or pagbaba ng presyon ng dugo kung meron po kayong BP apparatus. Pagbabago ng kamalayan or pangingisay 'no, seizure, common naman ito sa mga bata. Okey, 'pag may mga ganyan na tayong mga simptomas, so na-diagnose na may dengue, may mga bago ba tayong developments dito sa ating bansa para labanan itong, dengue? Okay. So may mga bagong teknolohiya 'no, at bakuna 'no, na Mm. unti-unting inilalabas na sa ibang bansa sa Asia Pacific. Pero sa kasalukuyan 'no, dahil sa issue 'no, nung Dengvaxia nung 2016, 17, 18 'no, ito ay sa kasalukuyan hindi pa aprobado dito sa ating Mm. bansa. Pero widely used na ito 'no, sa mga bansa gaya ng Japan, Thailand, Mm. Brazil, okay, kung saan matataas din ang kaso nila ng dengue. So kaya po ang pinakamahalaga sa kasalukuyan ay ang community participation 'no, sa vector control, pag-observe ng 4S 'no, and then yung poprotektahan natin ang sarili laban sa kagat ng lamok. Okey, Doc Bernard, yung mga ganitong cases ano, kung, siyempre ayaw natin makipagsiksikan dito sa hospital, saan kanila puwedeng dalawin? Okey, saan muna nagpapa-check-up 'no, ng dengue? So, sa mga government hospital ni-require ng DOH, okay, na magkakaroon po tayo ng mga dengue fast lane. Ibig sabihin pagka ang pasyente ay nagkaroon ng sintomas ng lagnat, okay, sila ay dinidiretso 'no, sa dengue fast lane. Meron po tayong dengue fast lane dito sa ating ospital, sa Baguio General Hospital, sa ating emergency room, okay. Yung mga gusto po ng private consult, ang aking clinic po ay sa room 116, okay, sa Pueblo de Maria, sa Notre Dame. Ang klinik ko po ay every 2 to 4 PM, okay, ng Wednesdays and Fridays. Okey, maraming salamat po, Doc Bernard, at, maganda pong, malinawan tayo sa mga napakahalagang impormasyon na 'to sa ating mga kababayan. Tandaan natin ang 4:00 kontra mosquito campaign. So, tuwing 4:00 ng hapon, linisin ang ating paligid para alisin naman yung mga, pinagpupugaran nating mga lamok. Sama-sama nating labanan ng dengue para sa isang ligtas at malusog na bayan. At kung may natutunan po kayo ulit, i-share po natin ang episode na 'to, mag-subscribe po tayo at magpadala po kayong mga tanong para sa ating mga susunod na kuwentuhan. Muli, ito po yung Doktong, ito ang Health Matters. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat lagi.